Manila Broadcasting Company. DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KITFI. Sa inyo na ang mga balitang iahati ng Radyo Natin Balita. Mga maiinit, nagbabagat, makabuluhang mga balita sa Radyo Natin Balita. Mga balitang nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Radyo Natin Balita. Ito lamang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Radyo Natin Balita. Di magkaka. DXTC 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Itama po ang inyong mga orasan, ang oras sa buong kapuluan na 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magandang umaga, Central Mindanao. Welcome aboard sa Radyo Natin Balita. Ngayon ay araw ng Huwebes, ika-14 sa buwan ng Abril, 2026. At ika-25 sa buwan ng Shawwal 1447 sa Islamic Hijra Calendar. Sa ngalan po ng aming butihing station manager sa aming admin officer KBP license, Sir PB Jawaril, at sa aming news head, Miss Noronisa Mamintal Cusin. Sa aming mga media technician, ako po ang inyong makakasama, Radyo Natin Caroline Abbas. 6 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na natin sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Rais Ventures Corporation sa pamahala ni Manager Abidin E. Ali at ng Green Pharmacy para sa mga preskong gamot. Hanapin lamang ang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace in Suat Avenue, Cotabato City. 6 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at bago natin dakuan ang ating mga balita, alamin muna natin ang lagay ng panahon ngayong ika-14 sa buwan ng Abril. Ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Field Office sa pangunguna ni MP Minister Bailing Ismantawil at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Abdurraouf Imakakua, katuwang ang radyo natin na laging alerto at maging handa mga kabangsamoro. At para sa ating ulat panahon, ang localized thunderstorm ay nakakaapekto sa Mindanao. Ang rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay makakaranas sa maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot ng localized thunderstorm. Posible ang pagbaha o pagguho ng lupa tuwing may matinding pagkulog at pagkidlat. Ang hangin ay nasa mahina hanggang sa katamtaman na nagmumula sa direksyon ng Hilaga hanggang Hilagang Kanluran at ang alon sa mga baybaying dagat ay magiging banayad hanggang sa katamtaman. Ang temperatura ay nasa pagitan ng 34.0 degrees Celsius hanggang 23.0 degrees Celsius. Sumikat ang araw alas 5:36 ng umaga at lulubog alas 5:52 ng hapon. At yan ang ating ulat panahon mula sa DOST Pag-asa Cotabato. At ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARB
Cotabato City Field Office sa pangunguna ni MP Minister Bailing Ismantawil at sa buong suporta ni Barm Chief Minister Abdurrauf Makakuwa. Katuwang ang radyo natin na maging alerto at laging handa mga kabang samuro. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan. 9 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At para sa ating pangunang balita, matagumpay na isinagawa ang annual monitoring mula sa Regulation, Licensing and Enforcement Division sa ilalim ng Ministry of Health or MOH sa Bagua Lying-in Clinic na matatagpuan sa Quimpo, Bagua 2, Cotabato City. Noong ika-7 sa buwan ng Abril, taong kasalukuyan. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng clinic na maging or masiguro ang quality services para sa lahat ng pasyente at komunidad na may layunin na mapataas ang antas ng pangangalaga at serbisyong medikal na kanilang ibinibigay. Taos-puso naman nagpasalamat ang pamunuan ng Bagua Lying-in Clinic sa komunidad sa patuloy na pagtitiwala at suporta sa kanilang serbisyo. 10 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, nagsagawa ng joint road clearing operation ng Cotabato City Traffic Management Center at Public Safety Office. Kahapon, ika-13 sa buwan ng Abril, taong kasalukuyan sa may Notre Dame Avenue, partikular sa harap ng Notre Dame University. Layunin ng operasyon na alisin ang mga sagabal sa kalsada upang mapanatili ang maayos na daloy ng trapiko sa lungsod. Ayon pa sa mga otoridad, bahagi ito ng patuloy na kampanya ng lokal na pamahalaan para sa disiplina sa kalsada at kaligtasan ng mga motorista. Labing isang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, na samsama ng mga pulis ang abot na sa 6.8 milyon na halaga ng shabu sa mag-asawa na Intramp noong araw ng Lunes sa Barangay Limbo sa Sultan Kudarat sa Maguindanao del Norte. Iniulat noong araw ng Martes ng mga local government officials. Nitong araw ng Martes ng mga local government officials sa Sultan Kudarat, isa sa 12 ng mga bayan sa Maguindanao del Norte, nakapiit na ang mag-asawang sina Uyso Paadil Angguling, 33 taong gulang, at ang kanyang 28 taong gulang na asawa si Jima Abdullah Gomez Angguling, na naharap na sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ayon kay Brigadier General Jason de Guzman, Direktor ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, agad na inaristo ang mag-asawa ng mga magkasanib na mga operatiba ng Sultan Kudarat Municipal Police Station sa pangunguna ng kanilang hepe na si Lieutenant Ismail Madin at mga pulis mula sa mga units ng Maguindanao del Norte Provincial Police Office na kanilang nabintahan ng shabu sa isang lugar sa Puruca Sentro sa bayan o sa Barangay Limbo. Nakumpiska mula sa mga mag-asawa ang isang kilong shabu na nagkakahalaga ng 6.8 milyon ng mga mobile phones at isang 9mm pistola. Ayon pa kay Di Guzman, na isagawa nila Madin at ang kanyang mga tauhan ang nasabing matagumpay na entrapment operation
sa tulong ng mga Muslim religious leaders at mga Moro Dato na kasapi ng Multi-Sector Sultan Kudarat Municipal Peace and Order Council. Ayon sa mga officials ng mga intelligence units na sakop na Probar, kabilang ang mag-asawa, parehong nakadetain na sa kanilang listahan ng mga large-scale shabu at marijuana dealers sa autonomous region. 14 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga para sa iba pa nating mga balita. Nagpulong ang Committee on Basic Higher and Technical Education ng Bangsamoro Transition Authority or BTA sa Cotabato City upang talakayin ang mahalagang panukalang batas at resolusyon na refer sa committee. Kabilang sa mga natalakay ang BTA Bill number 420 na naglalayong itatag ang Salamat Hashim Boarding Madrasa. Itinakda ng panukalang ito ang mandato, struktura at balangkas ng kurikulum ng nasabing institusyon, pati na rin ang paglalaan ng pondo para sa operasyon nito. Ang panukalang batas ay iniakda ni Member of Parliament Abdul Basit Benito na inirefer sa Subcommittee on Madaris na pinamumunuan ni Member of Parliament Abdul Wahab M. Paca. Layunin ng panukalang ito na magbigay ng full-time residential education para sa mga mag-aaral mula sa grade 7 hanggang grade 12. Pagsasamahin nito ang mga signaturang secular at mas pinaigting na Islamic studies, kabilang ang pag-aaral ng Quran at wikang Arabic, kasabay ng paghubog ng kakayahan sa pamumuno. Ang pagpupulong ay pinangunahan ni MP Susana Anayatin, Vice Chair ng nasabing committee. 16 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa KITP, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa KITP. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Cacar, Cotabato City. Sa KITP, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Karapatan mo, protektado ng batas. Alam mo ba na may batas na tumitiyak sa karapatan nating mga persons with disability sa Pilipinas? Ito ang Magna Carta for Persons with Disability o RA 7277. Tinitiyak nito ang bawat person with disability ay may access sa edukasyon, trabaho, transportasyon, kalusugan at rehabilitasyon. Ayon sa RA 7277, dapat may wheelchair ramps, accessible toilets at sign language interpreters sa mga pampublikong lugar. Sinasabi din sa batas na to na may proteksyon tayo mula sa diskriminasyon sa trabaho, paaralan at serbisyo. Pinalakas pa ito ng RA 9442 para sa dagdag na benepisyo, RA 10070 para sa pagbuo ng Persons with Disability Affairs Office o PDAO sa bawat munisipyo at syudad, at RA 10524 para sa mandatory employment quota o kinakailangan na 1% ng ipa na empleyado ay persons with disabilities. Tandaan, ang kapansanan hindi lang sa karapatang pantao dahil tayo ay may batas na kakampi natin at magpoprotekta sa ating mga persons with disabilities. Karapatan mo, ipag
laban mo. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Access Project. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck-up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Bay, siya kapan? Why, Bapa? Nana ko din. Bapa. Bagi kako sa walay na nakinog ko adan hindi balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na berhasil ka pangingili ko dia ko pagkabate sa Quran kaya di ko gele sa mapya nakiog ko na makele kupon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuhan Bapa? Kaado na katawang ko. Nang bapatalunan ka na mapiyay ka-check upin. Do kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunang kayo ito Bapa, katawan na kawin dawalalan. Maya ba sa pagkambitya tanan na mapakaya daun kasaki kabaongan ko na mag. Luka buanga sa second floor Sardonyx Plaza. Mbalaka na Gutierrez Avenue do Sensuat Avenue Cotabato City. Ana inshallah nanalmo ko na magudasukal nalmo ko kando makele ko pa. Mga pagali nami, mga pakat nami, ubangilay kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangay kano sa Glang Eye Care Clinic, matun sa second floor, Sardonyx Plaza, Malaka na Gutierrez Avenue, undo Sinsuat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nilan, 0966-024-6066. Kano email ad nilan, glangacc@yahoo.com. Angay kanudan sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. When we crave to have fun, yet our tummies want some, everyone is thinking of a crunch. With grilled chicken inside and if deliciously fried, Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, it's extraordinarily crunchy. Virginia crunchy chicken nuggets. It's real chicken goodness, tasty oh yes, crunchy goodness in every bite. Virginia crunchy chicken nuggets. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig
dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko di magaga. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan na 24 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Ngayon ay ika-14 sa buwan ng Abril 2026, araw po ng Martes. At para sa iba pa nating mga balita, sugatan ang ilang pasahero matapos maaksidente ang isang bus ng Rural Transit Mindanao Incorporated na bumibiyahe sana mula Dipolog patungong Cagayan de Oro matapos mawala ng control sa kurbadang bahagi ng Mamubud Oroquita, Misamis Occidental, malapit sa BGMP. Noong umaga ng kahapon, ika-13 sa buwan ng Abril, taong kasalukuyan. Mabilis na mga rumisponde ang rescue team at dinala ang mga sugatan sa pagamutan. Patuloy pang inimbestigahan ng mga otoridad kung ano ang naging sanhi ng nasabing aksidente. 25 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, naiuwi na sa kanilang bayan ang labing isang taong gulang na batang atleta na nasawi habang kalahok sa Barma Athletic Association or Barma Mate sa Parang, Maguindanao del Norte. Ayon sa ulat, ang batang na manlalaro ng Sipak Takraw ay nabilaukan habang kumakain ng hapunan. Agad itong sinugod sa hospital, ngunit sa kabila ng pagsisikap na maisalba ang kanyang buhay, tinapos ito ng hininga at tuluyang nasawi. Samantala, nagpaabot naman ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Lamitan City sa naiwang pamilya ng bata. Humihiling naman ang ina ng biktima ng masusing investigasyon upang matukoy ang buong detalye ng nasabing insidente. Patuloy namang nakikiramay ang komunidad sa pagpanaw ng batang atleta. 26 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at bumisita ang mga membro ng Committee on Basic Higher and Technical Education sa kasagsagan ng Barma Met 2026 upang personal inspeksyonin ang kalagayan ng mga kalahok na atleta at mga pasilidad ng palaro. Sa kanilang pagbisita, namahagi ang grupo ng food assistance para sa mga student athletes bilang bahagi ng kanilang suporta sa patuloy na kompetisyon. Nagbigay rin sila ng tulong pinansyal sa pamilya ng isang taong gulang na manlalaro ng Sipak Takraw mula sa Lamitan City. Basila na pumanaw dahil sa acute respiratory failure. Ayon sa committee, layunin ng kanilang pag-iikot na matiyak ang kapakanan ng mga atleta at masuri ang kondisyon ng mga venue upang makapaglatag ng mga hakbang para sa maayos na pagsasagawa ng mga susunod na palaro. Kabilang sa mga dumalo sa aktibidad, sina Deputy Speaker MP Baintan Ampatuan, MP Susana Anayatin, MP Abdul Basita Benito, MP Muhammad Kili Antao, MP Amer Zakaria Ajon, MP Froilan Mendez, MP Fahani Uyud, MP Jambo Matalam at MOST Deputy Minister Jihan Amelia Yusopa. Dalawamput-walong minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at para sa ating panghuling balita. Nasawi ang isang ama ng tahanan matapos tambangan at pagbabarilin sa barangay Balala sa bayan ng North Opi, Maguindanao del Norte
Pasado alas 3 ng hapon na kahapon kinilala ang biktima na si Pano Namundas nasa tamang gulang, may asawa at anak at residente ng Noro sa nasabing bayan. Ayon pa sa ulat mula sa mga kaanak, sakay umano ng kanyang motorsiklo ang biktima ng mangyari ang nasabing insidente. Pagsapit sa bahagi ng barangay Blala, dito siya tinambangan ng hindi pa nakilalang mga salarin at walang awang pinagbabarila dahil sa tinamong matinding sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad siyang isinugod ng mga responding otoridad sa Dato Bla District Hospital sa UP. Ngunit idiniklara rin na siyang dead on arrival ng mga doktora. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspek at kung ano ang motibo sa nasabing krimen. 29 na minuto maghalipas ang alas 7 ng umaga at yan na po ang kabuuan ng ating radyo natin na balita. Ngayon ay araw ng Martes, 14 sa buwan ng Abril 2026 at ika-25 sa buwan ng Shaban or Shawwal 1447 sa Islamic Isra Calendar. At bago ho tayo magpaalam, hello po kay Sagira Isibay. Good morning, watching from Sapad Matanog, Maguindanao. Hello dyan sa may Sapad Matanog, Maguindanao. To all Ibay family. At hello to Nelstrin Benito. At hello to radyo natin, Noro, na mabuhay radyo natin. 31 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At hello din po dyan sa may Mabini, no? Kay Sir PB Jawarila. At hello to Kamar Gundar Undaya, kay Lex Abdul Hamid. Itama po ang inyong mga orasan, ang oras sa buong kapuluan at 31 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at kay Tristan White V. Gulay is watching. Maayong buntag, Ma'am Carol, maayong buntag na po. At yan na po ang kabuuan ng ating radyo natin na balita. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa loob ng 30 minuto hanggang sa muli sa ganito ring oras at timpila na 95.9 na radyo natin na FM Cotabato City. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer, KBP licenser, PB Jawarila, at sa aming news head, Miss Noronisa Mamintal Kusina. At sa aming mga media technician, ako po ang inyong nakasama, radyo natin Caroline Abbas. Magandang umaga, Central Mindanao. Manatiling nakatutok sa 95.9 na radyo natin FM Cotabato City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo natin FM Cotabato City. Maraming salamat. Sabihin ko sa inyo, di magaga. Mga 50 pesos isang order po. Lahat na yun, may itlog, may kanin, may hotdog. Aba, tinan mo nga naman. Solve na yun yun po. 50 pesos? Talaga? Isang fried rice yun. May kasamang fried rice na isang takal. Opo. Tinan mo na, 50 pesos. Opo. Pinaka na yun. Pinaka basic na po yun. Ayos. Maraming salamat. Napakasipag.